Magkakambo, ito hong special elections na nakatakda sa Marso 14 dyan po sa may Antipolo City. Tuloy na raw sa kabila po ng limitadong budget. Ayon yan sa Commission on Elections. May live report si Bomboy Isa Cotoner. Humingi ng tulong ang Commission on Elections sa Malacanang para sa karagdagang pondo na isasagawang special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City sa Marso 14 na kasalukuyang taon. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, nasa 11 million lang ang kasalukuyang aprobadong budget ng komisyon. Malayo pa yan sa 98 million na kinakailangan para sa halala na may humigit kumulang 300,000 na mga botante. Sinabi ni Garcia, tuloy na ang paghahanda para sa special elections at nagpasalamat siya sa lokal na pamahalaan ng Antipolo at Rizal sa pagbibigay ng tulong lalo na sa mga pasilidad na gagamitin sa halalan. Pinili ang Marso 14 isang Sabado upang hindi maantala ang klase. Nagpasa rin ang Commission on Elections and Bank ng resolution na umihiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang naturang petsa bilang non-working holiday sa ikalawang distrito ng Antipolo upang mahikayat ang mas mataas na voter turnout. Ihilingin din ng poll body na mapaisailalim sa kanilang supervision ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para masiguro ang seguridad ng halalan. So ganyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Chair, how about Antipolo special elections? Any update po? Siyempre hanggang sa kasalukuyan, yung budget po namin na pinakiusap po talaga sa ating palasyo na baka pwede matulungan kami sa 98 million dahil wala po talagang budget. 11 million lang po ang budget na na-approve ni Comelec. Lagi pong ganun, every year ang binibigay sa aming budget. So, sa kasalukuyan, nag-prepare na po kami. Tuloy na tuloy po yung March 14. Nagpapasalamat po tayo sa local government po ng Antipolo at ng buong Rizal sapagkat tinutulungan po nila kami dito sa mga pasilidad na gagamitin natin para sa ating halalan. Minarapat po namin na ito gawing March 14 upang walang istorbo sa mga estudyante na nag-aaral mula Monday hanggang Friday. Ngayon po ay pinasa rin ng Comelec and Bank ang resolusyon na humihiling sa ating Pangulo na ideklarang non-working holiday ang March 14. Isasagawa ang special elections matapos mabakante ang pwesto sa Kongreso dahil sa pagpanaw ni Representative Romeo Acop noong Disyembre ng nakaraang taon. Samantala, ibinigay na ito body sa Independent Commission for Infrastructure ang mga statement of contributions and expenditures ng ilang kandidato sa national at local na halalan noong 2022 kabilang ang ilang kasalukuyang senador. Ituan niya ay nagpadala ang Independent Commission for Infrastructure ng liham dito sa Commission on Elections para hingin itong mga dokumentong ito. Ayon kay Garcia, agad nilang ipinasa mga dokumento sa Political Finance and Affairs Department para maihatid sa ICI. Dagdag niya, handa ang poll body na magbigay ng karagdagang dokumento dahil ang mga ito ay tinuturing na public record. Muli pakinggan natin ang naging kasagutan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. May we know the details yung letter na sinend po sa inyo ng ICI regarding saan po ito at ano na ang update and development? Ang ICI ay humingi ng mga kopya ng Statement of Contributions and Expenditures para sa 2022 national and local elections ng ilang mga kandidato national at local at kaagad po natin itong pinadala sa Political Finance and Affairs Department for the office to immediately communicate and give these documents to ICI. Ang gusto po natin, the Comelec will be fully supportive of the ICI kung ano man po yung mga dokumentong kailangan nila since these are all public documents. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.